Kaya masasabi natin na para sa akin isang timely na pagdidesisyon ito. Dahil sa kung hindi dumating ang pagdidesisyon na ito, ganito rin ang mangyayari kung sakaling magkikita-kita kami. Matagal ko na rin sinasabi. Kanina, may binabanggit ako sa inyo kanina. Ito siguro ang nakapagbigay ng konting pagkainis sa Korte Suprema kung bakit minabuti na nilang ilabas ngayon. Ito yung binabanggit kong mga 4 na hinihingi sa kanila. Opo, sige. Na sinagot nila ng pabalang. Basahin natin yung 4 na hinihingi at isa lang ang sagot na ginawa. Ito. Una, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Isa yun sa hinihingi. Ito pa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. Kasi ako, hindi man lang ako nabigyan ito So, hindi nila masagot na, opo, binigay po namin lahat. Kasi hindi totoo Ngayon, pag sinagutin lang, hindi po namin binigay lahat. Edi mali na naman. Kaya hindi nila masagot-sagot ito pa yung isa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Ito yung mga hinihingi. Napaka talagang detalyado, ano? Ito yung huli. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Yun. Ito yung makilatis man lang. Meron ba silang panahong kilatisin o peruse? Bigyan ng atensyon. Suriin man lamang. Suriin. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges, the evidence, before affixing their consent. Hindi mo naman sasagutin naman ito. Napaka-importanting mga tanong ito. Ano ang kanilang sagot? Ano sagot? Iisang sagot nila Response to items F, G, H, and I, J. Ito yung binanggit nating 4 na inihingi ng Korte Suprema. Pero isa lang ang sagot? Ito yung sagot nila. Respondents most respectfully beg the indulgence of the Honorable Court and conveys the need to decline responding to the inquiries. Naku. Bakit daw? Ito nga, yung F, G, H, and J. Ito yung binasa natin kanina. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this Honorable Court. So, yan sinasabi, wala kang pakialam dito. Internal sa amin ito Huwag mo naman kami pinakikialaman. Ganito ang Buong galang po namin tinatanggihan. Siyempre, maring hindi aminin ng Korte Suprema, pero malay ko, tao din yung mga yun. Pwede rin silang medyo masaktan dito. Siyempre yun, nakaka-offend naman talaga yun. Continue, tuloy po. This is especially because the matters referred to the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachments are not governed by any specific constitutional provision or House rule. Ay, wala ka palang rule. Bakit mo sasabihin wala? Nakalagay nga doon sa rules mo Dadalin mo sa i-repair mo kay ganito. Tapos ilagay mo sa order of business. Tapos dalhin mo sa Committee on Justice. Lahat ng ito hindi mo ginawa. Pagkatapos sasabihin mo, they are not covered by specific constitutional provisions. Ito pa. This restraint, itong pagpipigil. Itong pag-ayaw namin na sumagot sa iyo. Yung pagtanggi namin. Ang pagbabaliwala sa inyo. Mabigat yan. This restraint on the part of the respondent
on the respondent house is grounded on no less than the separation of powers enshrined in our Constitution. Isipin mo, ang pagtanggi namin ito, Opo. ang ayaw naming pagbigay sa iyo ng inihingi mo sa amin, Opo. di ba? Ay nakasalig doon sa pagkakahiwalay ng tatlong Sangay ng gobyerno. sangay ng gobyerno, may Yan. kanya-kanyang kapangyarihan. Isip-isipin mong susumbatan mo pa pagsasabihan mo pa yan. Being a co-equal branch, ayan pareho lang naman tayo Oo nga, walang pag-uungusan pantay-pantay tayo Bakit ka na Ba't parang nakikilaman mo kapareho kami? lang kita Ba't ka pinanghimasukan mo itong Yan. hindi mo dapat panghimasukan? Parang ganun ang dating. The Congress is entitled to respect with regard to those matters which are within its exclusive jurisdiction. Igalang mo naman kami. Exclusive, ba? Igalang mo naman kami. O ito, nag-cite pa ng jurisprudence yan. In the case of Santiago versus Gingona, this honorable court declared. Ayan. Yun. Ito naman sinabi. Okay. Ang haba. Haba. Basahin pa natin to. Ano lang, Yun na Sige. Ito yung binabanggit niya. Kinuha niya doon sa The principle of separation of powers ordains that each of the three great branches of government has exclusive cognizance of and is supreme in matters falling within its own constitutionally allocated sphere. So, pinipilit niya sabihin, kanya-kanyang mundo. kanya-kanya tayong teritoryo rito. No. Constitutional respect and a becoming regard for the sovereign acts of a co-equal branch prevents this court from prying into the internal workings of the Senate. So, wag kang bigla na lang manghihimasok. Ito itong pinag-uusapan yung sa Senado naman ito, kaya lang, ito kinood niya, where no provision of the Constitution or the laws or even the rules of the Senate is clearly shown to have been violated. Hindi nga kabaligtaran Ito pinalilitaw natin sa Senate itong case na to, pero kapag ibinaling natin sa House of Representatives, pupwede lang ito kanya where no rules have been violated. Hindi nga Kanina at matagal na natin pinag-uusapan, 3 steps lamang nilagay nila sa rules on impeachment ng House of Representatives, immediately i-repair mo kay Speaker. Yung dalawang magkasunod na yon, pagka-repair, i-include mo sa order of business, constitutional na yon. Kinopya yun, verbatim sa Constitution Pagkatapos ng 3 days, ay kinakailangan mo nang i-repair sa Committee on Justice. Ito ay constitutional requirement. Sabi ko nga, itong 3 steps na to, these are not baby steps. These are constitutional steps. Kinuha pa nga, kinopya pa nga ng House of Representatives para panindigan na constitutional ito Bakit binaliwala mo? Sa mga tweet, huwag mong gagamitin ito sapagkat ikaw mismo, ikaw ang lumabag Di ba? So sabi niya, sabi sa isang doktrina sa batas, he who comes to equity must come with clean hands. Bago mo sabihin na nakikialam kami, tingnan mo muna yun. Ikaw nga ang unang nagkamali, kaya nga tinutuwid ka namin Isip-isipin mo, sabihin mo ito sa Korte Suprema. Kaya pala unanimous. Pagkatapos, alam mo kung sino yung... Nung sa verification, yung sinasabi ko sa'yo, kasi nung ito'y kunin ng Korte Suprema sa kanila, itong kung maalala nyo, 10 impormasyon ito. You have to reply to us, sabi niya, under oath. Sumagot kayo. Kaya sumagot ang kaya nga sumagot ang Solicitor General, siya yung kanilang legal counsel. Nagtataka naman ako, bakit hindi si Speaker Martin ang nag-verify? Bakit si Reginald Velasco, yung Secretary General po ng House? Ang katwiran nila, nilagay nila rito, kasi daw, lahat ng opisyal ng Senado ay nababakante na. Ang lamang doon, ang permanent is the Secretary General. Yun ang ginamit nilang dahilan. Kaya ang pinag-verify, pinapirma doon, ang nagsasalita doon sa verification, sabi ni Secretary General Reggie Velasco,
I caused the preparation of this complaint, of this answer, compliance. Opo. Paano mo sasabihin yun? Eh, alam mo ba lahat itong kamukha nitong Surgeon, wag mo sasagutin yung apat na yan. Opo. Ikaw ba nagturo para sabihin mo sa kanya na naniwala ka naman kay... Kung totoong yun ang Kay Reggie sinadjust. Velasco, oo. Kung totoong yun ang sinadjust ni Secretary Sec. Jen Velasco, bakit ka naman naniwala? Oo nga po. Dapat sana si Speaker Martin, kahit na wala sila ngayon, sila naman ang parte ng 19th Congress na gumawa ng lahat ng ito eh. Ibig ko sabihin, siya dapat ang nag-verify nito, hindi si Secretary General Reginald Velasco. So yun pala, dapat ano. Ang dami. Pero itong mga sumagot na ito, yung bagong soldier na ba ito? Yung soldier Berberabe na? sila na. Okay. Kaya unang-una, sablay na eh. Oo nga po. Sayang, palagay ko napilitan lang siya. Kasi pinagbatayan lang Kung alam naman mo nila. kung si ano siguro, kung hindi inalis si Sergeant Guevara, nasasabihin niya eh, hindi ko po kayang tulungan sa Hindi ko po sa kayang panig na yan. Opo. This is one of those things that as the lawyer of the people, yan po ay isa sa mga hindi ko pwedeng tindigan. Eh di ba nauna na nga tumanggi si Soldier Guevara? Hindi, Kaya Doon sa naman gawin ICC. yan. Opo. Kaya naman niyang sabihin niyo kapag ang isa sa kasi sa sitwasyon, pag hindi ko masikmura, paglabag sa kalooban ko, hindi ko gagawin. Maliwanag kasi. Mabigat yung... Ay, Isipin mo, gagawa ka ng 4 na impeachment complaint. Pagkatapos, ituturing mong patay yung 3, kaya lang naman namatay, paano itinago mo ng 20 days? Opo. Dapat sana inilagak mo sa opisina ng Secretary, ng Committee on Justice. Committee on Justice. Nung mapatay mo na, tsaka ka nag-file uli. Dalawa yun eh. Sen, ito pa yung part ng decision, no? Kasi lumabas pa yung ibang part, eh. No? The decision written by Senior Associate Justice Marvic MBF Leonen. Ano ba? Siya sumulat. Nakita mo na, si siya pa palang punan siya. Justice Leonen pa naman eh. Ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. The impeachment process is primarily a legal and constitutional procedure, but with political characteristics. It may be sui generis, but it is not a purely political proceedings. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. Ayan po. Ang Tama isa sa naman part. yun eh. Tama naman yun. Political in nature siya. Yes. Nakalagay naman sa Constitution, exclusive power to initiate, ito yung House of Representatives. The sole power to try is the Senate. Kaya lang, bago mo dalhin yung pagkain, sabi ko sa'yo, dapat naman, yung sinaing naman, hindi naman hilaw. Yun ang tiningnan ng Korte Suprema eh. Paano mo pakakain yan, hilaw na hilaw? Paano mo ipakakain sa kanila panis naman? Yun ang babantayan ng Korte Suprema. Yung panig na yun, yung aspeto na yun, paano mo tinransmit? Nung matransmit ba, lahat ng mga bagay-bagay kinonsider mo ba? Tinignan lahat ng Korte Suprema, lahat ng kaparaanan. Mabilisan talaga, may kabagalan pero mabilisan. Tama. Idagdag ko pa. Isipin mo. Pero pa, mahalagang puntos. Sige. Dahil dito, naglatag po ng mga 7 puntos ang Supreme Court. It laid down the following due process requirements in impeachment proceedings. Ibig sabihin, sa mga susunod na impeachment complaint, dapat susundin na ito. Number 1, the articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with House members, especially those who are considering its endorsement. So, Sen, bago ibigyan ng kopya at papirmahan, nandun na yung ebidensya. Number 2, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. Number 3, the articles of impeachment and the supporting evidence should be available to all members of the House of Representatives, not only those who are being considered to endorse. So dapat pala, may binigyan talaga kayo ng kopya. Wala akong kopya. Paano mo ngayon masasabi na
totoo ang nangyari. Oo nga. 4. The respondent in the impeachment complaint should have been given a chance to be heard on the articles of impeachment and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of endorsement from House members. Kasi nga yung palagi nilang iniisip, pagka daw 1/3 or more, diretso na. Diretso na, yes dapat po. Hindi pala, hindi naman ganun na nakalagay. Malinaw na mali sinasabi, even the one endorsed by 1/3 or more should be referred to the Committee on Justice. Yun pala yun. Yun lamang ang paraan, yun lang ang avenue para mabigyan mo siya ng due process. Diniretso mo dun eh. Samantalang ang sinasabi, may endorse mo lang, gagayahin mo lang yung pamamaraan doon sa approved bill. Yun lang naman ang sinasabi, na ipagkamali nila na pwede na natin idiretsuhin. Palagi ganun. Hindi pala ganun. Number 5, the House of Representatives must be given a reasonable time to reach their independent decision of whether they will endorse an impeachment complaint. The court, however, has the power to review whether this period is sufficient, but petitioner who invokes the court's power to review should prove the officials failed to perform their duties properly. Number 6, the basis of any charge must be for impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 2, or a betrayal of public trust given by the majority of the electorate. For other impeachable officers, the act must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect of their constitutional independence and autonomy. Pinakahuli, number 7. To ensure that respondent in the impeachment complaint is heard under the requirement of due process in the procedure under Article 11, Section 3, the House of Representatives is required to, A, provide a copy of the articles of impeachment and its accompanying evidence to the respondent to give him or her an opportunity to respond within a reasonable period to be determined by the House rules. The Constitution only requires an opportunity to be heard. It is up the respondent to waive this fundamental right and opt to present his or her evidence at the Senate trial. And B, make the articles of impeachment with its accompanying evidence and the comment of the respondent available to all members of the House of Representatives. It is the House, not 1/3 of the House, that has the sole prerogative to initiate impeachment complaints. Thus, there must be some modicum of deliberation so that each member representing their constituents can be heard and thus convince others of their position. The transmittal, however, will only take place upon the qualified vote of 1/3 of the House. Ayun po. Ayun. Malinaw yun, di ba? Wala nga nangyaring ganun eh. Dahil nga nung ipapirma, wala nga silang binasa eh. Pirmahan lang, yung signature sheets lang. Pirma kayo rito. Nasaan na? Wala. Nasaan na ebidensya? Wala. Kaya nakabot ang 250, napansin mo yung isang binasa niya? The impeachable act must be related to her office. O sinabi, sige, pag ako namatay, papapatay ko rin kayo. Anong kinalaman sa opisina niya yun? Wala. Okay. Anyway, pagbitaw lang siya ng gano'n out of frustration sa limbawa. Pero walang kinalamanan yung salita na yun sa pagiging vice president niya. Ayun.